You are unbelievable. Nakita mo na yung kriminal na babae yan, nataranta ka na, dahil niniwala ka na sa kanya, hindi mo itutuloy yung kasal? Kendra, Jaime, ano to? Lilinisin ko yung pangalan ko. Mapapawalang sana ako. Makakalaya ako. Para magkasama-sama tayo. kung nagsisinungaling talaga si Lilia, wala ka naman dapat ikabahan. Pupunta ako siya sa presinto. No, Jaime. Please, Jaime. Sinabi sa akin ni Dindi na binayaran siya ni Kendra. Para baliktarin ako, para hindi mo kilalanin mga anak sila Mai, El at Lenlen. Bumayag siya dahil sa pera. Harap mo siya sa akin. Gusto kong makausap. Pinuntahan namin ang address ni Dilio Olivares. Wala nang tao doon. Gusto na kaya sila sa presinto? Pinapakinggan kaya siya ni Papa? Ella, naniniwala ko. Mabait si Sir Jaime. Kapag nalaman niya yung totoo, tutulungan niya si Nanay. Alam kong inosente siya. At mapapatunayan niya yun. Tapos babalik siya sa atin, magiging kumpleto ulit tayo. I will make sure that you will pay for everything that you did today. You will rot in here. I swear! Kendra. Hindi na yata talaga matatapos ang mga problema ko. At ang iskandalo, parang karugtong na siya ng apelido namin. Tumakas ka dito. Tapos nagpunta ka doon sa kasal namin ni Kendra. At sinasabi mo na si Kendra lahat ng pasimuno ng mga kaguluhang nangyayari. Lahat ng kaguluhan sa buhay ko. Meron ka ba ebidensya? Wala, di ba? Jaime, At sa dinami-dami pa ng tao na po pwedeng gumawa sa akin ito. Eh, ikaw pa. Hindi na tayo magugulo ni Lilian. Dahil sa lahat ng mga kasalanan ginawa niya sa atin, sa pamilya natin, pagdudusahan niya lahat, makakukulong siya. At sisiguraduhin ko sa inyong lahat na hindi na siya makakatungtong o makakabalik dito sa pamamahay natin. Ella, anong ibig sabihin ng sinasabi ni Papa? Bakit nakulong pa rin si Nanay? Bakit hindi na siya pwedeng lumapit sa atin, Ella? Simple lang, Lenlen. Hindi niya napatunayan na wala siyang kasalanan. Eh, di ba sabi niya magsasalita si Aling Dindi? Ano nangyari doon? Baka nagsinungaling siya o di kayo gumawa siya ng kwento. Ella naman, kung wala siyang ginawang kasalanan, kung nagsabi siya ng totoo, eh di sana pinalaya siya. Mahirap ba intindihin yun, Lenlen? So, naniniwala ako sa mga pinipintang nila kay Nanay, Ella? Kasalanan mo to at ng mga tao mong tatanga-tanga. Eh, wala namang may gusto sa nangyari, Kendra. Kung hindi sumulpot yung nila na yan, di sana natuloy yung kasal ko. Ay, parang may ibang araw eh. Sorry na. Hoy! Huwag mo kong daanin sa sorry-sorry mo, ha? Kung nade-deposito na yung sorry mo, di sana ngayon, milyonary na ako. Mas mayaman pa ako sa mga kalabriya na yan. Kaya huwag mo kong daanin dyan dahil nagtsatsaga lang ako sa katangan mo. Babawi naman kami. Promise. Babawi ah. Pasalamat ka, nalusutan ko yan. Lilian fiasco na yan. Pero hanggat nandyan yung babaeng yan, wala. Hindi matutuloy lahat ng plano ko. Hindi buhay natin siya. Hindi sinasabi yan, ha? Ginagawa yan. Eto, ha? Isang beses na lang. Kung hindi mo kayang tapusin, ako ang tatapos sa inyo. Ano tinitingin mo? Umalis ka na! Gawin mo na yung trabaho mo! Ano nga eh. Ano, Ella? Sumagot ka nga! Pinagdududahan mo pa rin ba talaga si Nanay? Naniniwala ka na kaya niya magnakaw at manloko ng tao, Ella? Baka! Pwede! Ella, pagbihira ka naman! Ella, nanay natin yung pinag-uusapan natin dito! Yung nanay na nag-alaga at nagpalaki sa atin tapos pag-iisipan mo siya ng ganyan! Wala ka na rin magtiwala sa kanya, Ella! Hindi ko alam, Lenlen. Ang alam ko lang nakakulong siya ngayon. Mahirap ba intindihin yon? Baka totoo nga ginamit niya lang tayo para makalapit sa mga kladriya at para magkapera. Alam, Ella, sana naririnig mo yung mga sinasabi mo. Sana tuwing pumapasok yung mga tuta mo sa utak mo. Maalala mo lahat ng sakripisyo at pagmamahal na binigay sa atin ni Nanay. Ella, ang sakit-sakit na manigin galing sa'yo. Kasi tayo dapat na nagtutulungan para makalaya si Nanay. Pero nung ginagawa mo ngayon, Ella,
Ella, kahit ano pang sabihin nila, o kahit ano pang sabihin mo, hindi ako makikinig. Kasi ang papakinggan ko lang, yung laman nito, Ella. Yung pagmamahal ko kay nanay. Kasi mas matibay yun sa lahat ng kasalanan na binabato nila kay nanay. At oo, Ella, galit ako sa'yo. Kasi hindi ko kayang tanggapin na yung taong pinag-isipan mo ng ganyan. Yung taong pinaglaban at pinakantay kahit hindi niya tayo tunay na kadugo. Eh, dyan, tandaan mo to. Hanggat nandito, may magtatanggol sa'yo. Hindi yan mahal na mahal kita. Wala pa kita kahit kanino. Kahit kailan. Kahit saan. Parang awa mo na. Ilabas mo ako dito. Ilabas mo ako dito. Ayoko makulong. Gusto ko pa makasama yung mga anak ko. Parang awa mo na. Ay, may parang awa mo na. Parang awa mo na. Ilabas mo ako dito. Naawa mo sa akin. Sobrang iba ka na. Hindi na ikaw yung Lilian na kakilala ko noon. Parte ito ng panloloko mo sa akin. Nasimulat sa pool, nung bata ka pa lang, talagang manloloko ka na. Na pinaiikot mo lang ako. Lilian, hindi ko palalagpasin to. Pananagutan mo lahat ng krimen mo nangyari. Hindi yata pumasok sina Elle at Lenlen eh. Hindi ko sila nakita sa first subject. Ganun ba? Kailangan ko kasi silang makausap eh, para makatulong kami kay nanay. I-text or tawagan mo na lang kaya sila. O kaya puntahan mo sa kanila. Mai! There you are. Kanina pa kita hinahanap. Cedric, bakit? Dalawa kay nanay. I think may paraan pa para makalaya ang nanay mo. Talaga? Paano?
Pa, Ay, sana. pwede ko po ba kayong makausap? Sure. Take your seat. Ano yan? Tungkol saan, ano? Tungkol po kay nanay. Okay, tungkol sa nanay mo. Okay. Ano yan? Alam niyo naman po kung gaano ko po kamahal si nanay, di ba? Kung gaano po siya importante sa buhay ko. Sa buhay namin magkakapatid pa. Sa matagal na panahon niya nalagaan po kami ni nanay. Kahit na alam naman po niya, hindi niya kami kaano-ano. Tinuring niya po kami na parang mga tunay niyang anak pa. Ramdam ko po yung pagmamahal niya pa. Yung gagawin niya po yung lahat para lang makuha lahat ng gusto namin. Kaya pa, masakit po para sa akin na makita na nakukulong po siya ngayon. Alam ko pong nahihirapan siya dun sa loob pa. Hindi ko po alam kung nakakatulog po ba siya ng maayos. O nakakakain po ba siya ng mabuti. Paapektado po ako doon. Pwede po magtulungan na lang si nanay makalabas ng kulungan. Anak. Hindi kasi ganun. Hindi ganun kadali yun. Kung totoo man po may kasalanan si nanay, pwede po pong patawarin niyo na lang po siya, pa. Patas na lang po kayo, pa. Sige na po. Nakikiusap na po ako sa inyo. Tulungan niyo na po si nanay. Pangako po, pa. Pag pinagbigyan niyo ako dito, lahat po na gusto niyo gawin ko, gagawin ko po yun, pa. Okay, pa-birthday niyo na lang po ito sa akin, pa. O Christmas gift po, pa. Kahit advance ko na lang po yun, pa. Pa, sige na po. Pa, kahit para po sa akin. Ibig mong sabihin makakalaya pa si nanay? Yes, Mai. I talked to our lawyers. Sabi niya, kapag bindayin natin si Tita Lilian, makakalabas siya. Tsaka sabi naman daw nila na available yung mga sinampang kaso laban sa nanay mo. Naku, Maya, ayan na. May pag-asa pang magkita kayo ng nanay mo. Eh, magkano naman yun? The bail is set at 200,000 pesos. Cake? Binili namin to ni Coco sa isang pastry shop. Come on, try it. Nakakagaan daw to ng mood. Brianna, kung may mood man ako na ayoko ngayon, ayaw makipagplastikan sa'yo. Kaya wag ngayon. Saan naman ako kukuha ng ganung kalaking pera? Mai, huwag mo nang problemahin yan. Ako nang bahala sa pambayad ng nanay mo. Cedric, ano ka ba? Ang dami mo na tulong sa akin, no? Baka ano pang sabihin ng mga magulang mo? Tumulong ka na sa abogado, tapos ikaw po yung babayad ng pampiyansa kay nanay? Maggie, kaibigan kita. Tsaka mas sumabang tumulong ng kaibigan. If you want, utang mo na lang siya sa akin. Kapag may pera ka na, tsaka mo na lang ako bayaran. Ano? Okay ba yun? Pero Cedric, ang dami mo... Pasa muna tayo sa part pagdating sa gantong sitwasyon. Ang isipin mo yung nanay mo. Yung sagutan yun ni Lenlen. Actually, naawa nga ako sa'yo eh. Sabi ko, hindi mo deserve mapagsalitaan ng mga ganon. Lagi ako napapagsalitaan ng mga ganon, so I know how it feels. Master na yata ako sa ganyan. So, I'm reaching out to you as your sister. I know lagi tayong nag-aaway. Pero, willing ako i-set aside yung mga away natin dati. I just want you to know, may isa ka pang kapatid.
na I'm here. May, kanina pa kita hinahanap after ng math class Saan ka magaling? Kasi kinausap ako ni Cedric, tutulungan niya daw kami kay nanay. Ha? Paano? Next time pa na-explain sa'yo kasi kailangan ko nang umuwi para masabi ko kay Lola eh. Kasi hindi na ako makalaya si nanay. Una na ako, ingat ka! Alam kong mahirap po para sa inyo na maniwala kay nanay, pero kahit po para sa akin na lang pa. Anak, pakinggan mo kung maligay ako eh. Hindi ganun kadali basta-basta yung sinasabi mo kasi una-una may mga ebidensya na nagtuturo sa nanay mo. At meron din tayong batas na kailangan sundin. Alam ko naman po yan eh. Pero sana ba kahit tignan nyo na lang po ako. Kahit kami magkakapatid pa. Tignan niyo po lahat ng sakripisyo ginawa ni nanay. May balik lang po kami dito sa inyo ngayon. Kami pa. Pa, kung wala po si nanay, wala rin kami dito ngayon pa. Pa, hindi tayo magkakasama ngayon kung hindi dahil kay nanay. Kaya nga nandito na ako. Pa, sige na po. Kahit hindi lang po yung isipin niyo pa. Pa, patawanan mo si nanay. Pa, nagkumakawa na po ako sa inyo. Palayain niyo po si nanay sa mga pagpapita. Please, nalaman niyo po siya. Pa, please, magpapakaawa na po ako sa inyo. Mamita, palabasin niyo. Palabasin niyo. Palabasin niyo na po si nanay. Palabasin niyo na po si nanay. Palabasin niyo. Palabasin niyo na po si nanay. Amen! Anak, anak! Sila, don't inhale, please. Amen! Lynn! Bakit pa makawa na po? Sila, quickly! Bakit? Nagmamakawa na po ako sa inyo. Please, pa. Ma, nagpapahinga na ako si Lele. Pinabantayan mo siya ni Manel. Ma, naaawa ako sa anak ko. Pero ang hirap naman ng hinihingi niya sa atin, Jaime. Ma, hindi ko rin naman umasisi yung bata dahil napalapit naman ako talaga si Lilian sa kanila. Napamahal na sila. Oh. Pero ang daming kasalanan sa atin ni Lilian. Hindi ko yata kayang iurong ang kaso sa kanya, tapos makakawala lang siya just like that. Paano naman yung ginawa niya sa atin? Malok, hindi ko naman sinasabi na iurong niyo yung kaso o pawalang bisa nila yung kaso. Ang akin lang ho, baka po pwede makiusap sa inyo na pwede iset aside, isatabi niyo na lang muna yung kaso na yun. Alang-alang lang mo sa anak ko para kilanin na lang ho sa katahimikan niya. Jaime, kung ang lahat ng tao dito sa mundo paiiralin ang puso nila, o di ang daming kriminal na nagkalat dyan sa labas. Ma, hindi naman ho kriminal si Lilian. Alam mo, hindi ko alam na judge ka na pala ngayon. Ikaw yung nagdedesisyon sa kaso ni Lilian eh. I'll say it again, Jaime. Do not let your emotions run away with you. Don't get blinded by your love for her dahil ipapahamak ka lang yan. Look at what's happening now. O di ba tama ako? Makilala ko po si Lilian. Apparently not. Dahil binibase mo lang ang judgment mo
sa kung anong pinapakita niya sa'yo at naniniwala ka kaagad. Dahil sa panahong yun, Ma, alam ko lahat ng pinakikita sa akin ni Lilian na ang totoo. Dahil alam ko mahal niya yung mga anak ko. Kaya alam ko hindi niya ako lulukuhin eh. Pero, totoo man ang mga sinasabi niya o nagsinungaling man siya sa akin, niloko man niya ako, Ma. Eh, hindi ko na naman alam kung ano na ang totoo. Dahil kahit ako nasaktan, Ma. At kahit ngayon, mas lalo ako nasasaktan, mas lalo ako nahihirapan. Lalo na pag nakikita ko yung mga anak ko si Lenny na apektado ko. Kaya nga nakikiusap ako sa inyo, baka po pwede natin pagbigyan yung anak ko, Ma. I don't know. I just don't know. Alam niyo, Ma, naisip ko lang, ano, kapag natapos na lahat ng gulong to, sana maipasa ni Lenlen yung kinuha niya exchange programs. Kasi alam ko mas makakabuti muna sa kanya na lumayo na lang muna dito at huwag siya madamay at hindi maapektuhan. Okay. Sana matanggap siya, Ma. Okay. Kung makakatulong yan sa apo ko, yes. I will do everything in my power para makasali siya doon. Anything. Anything for the welfare of my granddaughter. Thank you, Ma. Henry, Gawin mo na yung pinapagawa ko sa'yo. Fine. Papayag na ako na iurong ang kaso laban kay Lilian. But on one condition. I want her gone. Permanent. ano bang plano mo? Simple lang, pinapa-bail out ko si Lilian at saka sasalubungin siya ni Henry doon. Sino ka? Ba't ka nandito? I'm here to inform na nakapag-bail na tayo at ako ka na release papers mo. Oh? Tsaka mami, nasan po si Papa? Pupunta sila sa presinto. Why? Iuurong na yata nila yung demanda laban kay Lilian. Talaga po? Pupunta po ka ng presinto. Gusto ko na makita si nanay. No! Hindi pwede. Tabi! Hindi nga pwede. Sasapakin kita. Sige. May... Nay! Nay! It's a fake Independence Day for Lilian. Dahil sa calendar ko, mas mauuna ang araw ng mga patay kaysa sa araw ng kalayaan.